Ayan, sagutin natin yan. May nabagsak po ba sa assessment? Sabi niya. Yun lang ang di ko alam kung may nabagsak sa assessment. Kasi, on my part kasi, hindi naman po ako bumagsak, pumasa po ako. Tapos, yun nga lang, ang assessment po kasi ay minsan po ay may nadidelay lang. May nadidelay. Pero, hindi po siguro bumabagsak. Baka nadidelay lang po. Kagaya po nung isang mayroong kaming ka-GC na nag-apply na, nag-ano daw po siya, nagpa-assess na siya. Tapos, September pa daw siya nagpa-assess. Nabasa ko lang ngayon sa GC namin. Ngayon, hindi pa daw po siya na okay. Hindi pa siya na-approve or wala pa daw nag-email sa kanya na okay na yung assessment niya, ganun. So, ibig sabihin, na-delay lang. Baka po ganun. Pero, hindi ko po masabi kung may nabagsak kasi sa apart ko po, hindi ko naman na-try, no? Mas maganda kung halimbawa po ay hindi pa po, kunyari nag-assessment na po kayo, for example, nag-assessment na po kayo, 1 week to 2 weeks, follow up nyo na po. Ganon. Ang sa akin kasi, ang assessment ko, 3 to 4 days lang. 3 to 4 days lang, nag-okay na. So, hindi ho ako naghintay ng sobrang tagal dahil 3 to 4 days nga lang, nag-okay na siya. So, ang nangyari po kasi, May 28 po ako nagpasa ng mga requirements. Nagbayad na rin ako nung araw na yun ng assessment fee. Tapos, June 4, nag-report na po ako doon sa opisina. So, hindi ko po na-try kung paano po pag matagal yung gano'n, no? Pero, yun nga po ang sinasabi ko po, kung ma-experience nyo po na napa-assess na po kayo, nakapagbayad na po kayo ng assessment, at wala pa po kayong email in 1 week, 2 weeks, much better na mag-follow up po doon sa opisina. Yun. Much better po yun na magpe-personal follow up po kayo. Walk-in follow up. Mas maganda. Lang po, just bring your ID and yung mga requirements mo na original. Yun, ganun lang gagawin niyo po. Para, tawag dito, para kung sakali, meron po kayong ipapakita. Ganun, no? So, hindi ko masabi na may bumabagsak kasi hindi ko na-try. Pero, as much possible po ata ay talaga pong marami naman po natatanggap. And then, siguro hindi ka maa-approve kung kulang ang requirements mo at saka kulang yung years of experience. Yun po yung hindi maa-aprobahan. Kapag kulang po ang year of experience nyo, below 5 years, hindi pwede yan. Kapag above 5 years, pwede. Tapos, ang requirements nyo, dapat kompleto. Including yung recommendation letter, no? Intent letter. Tatlo yung recommendation letter. Tapos, lahat ng requirements na nakalista, dapat ipapasa mo. Yun. Sigurado naman yun na maaaprobahan ka. Ganon siya. Ang hindi lang sigurado maaaprobahan, pag kulang ka sa years of experience, ha? Tapos, yung mga requirements mo, wala. Sigurado yan. So, mas maganda, ikompleto mo yon at saka make sure na yung years of experience mo, na-reach mo yung 5 years, no? So, ganun lang. Wala akong masabi na kasi dahil hindi ko naman na-try. So, ang pinagbabasihan ko kasi yung experience ko, no? So, yun po. Pero, kung gusto mo talaga ma-aprobahan ka, kailangan i-reach mo yung requirements nila. Kailangan ma-reach mo yun. Siyempre, ang requirements importante. Importante po yan sa kahit nga sa trabaho, 'di ba? Pag magkikipagtrabaho ka, importante 'yun.
Unang-una, lahat ng requirements meron ka. Pag mag-apply ka, di ba? Kailangan yung requirements mo kompleto na. Yung mga ganon. So, yun. Hindi ko alam yun kung may bumabagsak or wala, no? Pero, ang alam ko po, halos lahat ay pumapasa. Basta, kompleto ang requirements, tapos, reach mo yung 5 years na working experience. Yun lang. Sana nakatulong.